Ang pagkamatay ni Neji ang isa sa mga nagpakirot ng puso nating mga Naruto fans. Dinakripisyo ng fan favorite na ninja ang kanyang sarili noong 4th Great Ninja War para kina Hinata at Naruto. Pinilit nilang iligtas si Neji noon pero huli na ang lahat. Pero dahil na rin sa pagkamatay ni Neji, napunta tayo sa kung saan ang Naruto at Boruto series ngayon. Kaya ang tanong, kung sakaling si Hinata ang namatay at hindi si Neji, ano nga ba ang magiging flow ng kwento? Pag-usapan natin ang mga posibilidad. Kung sakaling si Hinata ang namatay, na-justify lang ang pagiging meat shield niya ni Naruto. Ano nga ba ang meat shield? Well, sila yung karakter na talagang nakikipagsabayan sa mga kalaban para makabuelong iba nilang mga kakampi. Mas sikat ang mga ito sa tawag na tank ngayon. Namatay si Neji dahil medyo hindi nag-focus si Hinata sa paligid. Kapag involved kasi si Naruto, doon lang siya nag-focus. Obvious naman dahil to sa obsession niya, di ba? Tingin ko lang kung sakali lang na medyo ginamit ni Hinata ang defensive weight niya, makakagalaw siya at mailalayo si Naruto sa panganib. Pero dahil nga sa kapalpakan niya, si Neji ang nagbayad ng kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng buhay nito. Pero balik tayo sa original question. Sige, si Hinata ang namatay at si Neji ang nabuhay. Ano kayang mangyayari pagkatapos ng mga kaganapan? Malaki ang posibilidad na mapasama itong si Neji at kamuhian ang sarili nito. Ang isipin niya malamang ay binigo niya ang kanyang pinsan, ang kanyang tito at ang kanyang ama sa isang pangyayari lamang. Kikilalanin si Hinata bilang isang martir na habang buhay na makikilala sa bansag na Lady Hinata. Si Naruto ay malilito sa kanyang komplikadong nararamdaman. Isa yung pasanin na habang buhay niyang dadalhin dahil tila laging hinahanap ni Hinata ang kanyang acknowledgement. Tatanungin ni Naruto ang sarili kung bakit ginawa ni Hinata na sagipin ang buhay niya. Anong dahilan nito? Bakit niya binuwis ang kanyang buhay para sa isang tulad niya? Pwede rin nating tignan ang anggulo na kung si Hinata ay napatay ni Pain, maaring mamatay din si Neji sa paglipas ng digmaan. Dahil doon ay mas mahihirapan si Naruto na harapin ang mga mind games ni Obito. At kung sakali man ay baka maging katulad niya si Jiraiya na malungkot at nag-iisa. Malaki rin ang posibilidad na masira ni Toneri ang Earth. Kung iisipin, malaki ang magiging epekto ng pagkamatay ni Hinata kay Naruto. Ang pagkawala ni Jiraiya, Kakashi at itong si Hinata ay talagang magpapabago sa ugali ni Naruto. Malamang ahantingin niya ang Akatsuki na may halong paghihiganti. Kilala naman natin si Naruto na may mabuting kalooban pero maaring mabalot yun ng puot at galit. Mas seryoso pa sa nangyari kay Itachi. Ang pagkamatay ni Hinata ay magiging sanhi ng malaking pagbabago sa kung ano ba ang nangyari talaga. Sigurado akong mas magiging madilim ang timeline ng Naruto. Pero aminin natin, marami sa atin ang medyo natatangahan o nasasabing nonsense ang pagkamatay ni Neji. Pero talakayin na siguro natin yan sa susunod na video. Balik tayo sa topic. Kung sakaling namatay nga si Hinata, syempre, walang Boruto na ipapanganak. O kung meron man, iba ang nanay niya. Syempre, sino pa bang posibilidad na candidate kundi si Sakura? Ewan, to be honest, kahit na sabihin natin hindi dapat mamatay si Neji, ganito o ganyan, maganda pa rin naman ang nangyari. Nagkaroon pa rin naman ng hustisya ang kwento overall. Napangasawa ni Naruto ang babaeng nagmamahal talaga sa kanya nung bata pa lamang sila at syempre mahalaga yun since siya ang bida. Ang pagkamatay ni Hinata sa alternate universe ay magbubukas ng samot-saring branch ng another reality na kung iisa-isahin natin ay hindi matatapos. Pero kung gusto nyo ng alternate story, kung sakali man ngang namatay si Hinata, ito ang tingin kong mangyayari. Nung una naman ay hindi naman talaga napapansin ni Naruto si Hinata sa romantikong paraan. Para sa kanya, isa lamang siyang kakaiba, mahiyain at tahimik na babae. Pero isipin mo kung ano ang magiging epekto noon kay Naruto kung biglang binuwis nito ang kanyang buhay para sa kanya. Tingin ko ay sa tuwing babanggitin siguro ang pangalan ni Hinata sa hinaharap, malaking kirot ang mararamdaman ni Naruto. Mapapaisip din si Naruto kung ano ba ang pwedeng mangyari kung sakaling nagbigay lang siya ng mas maraming oras kay Hinata nung nabubuhay pa ito. Pero may isip din niya na maikli lang pala ang oras at maarteng mawala sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Ayaw na niyang mabuhay sa pagsisisi kaya aminin niya na kay Sakura ang totoong nararamdaman niya. Punta naman tayo sa pamilya ni Hinata, ang Hyuga clan. For sure ay magkakaroon ng malaking butas sa main family branch. Maaring isipin nyo na sisihin ni Hiyashi ang tatay ni Hinata, ang pamangkin nitong si Neji sa pagkamatay ng anak niya, pero tingin ko hindi naman.
Sapat na ang pagsisisi ni Neji sa sarili kaya baliwala na rin kung gagawin ba yon ni Hiyashi. Sa halip, tingin ko ay papagaanin pa nga nun ang loob ng pamangkin. Sasabihin na namatay ito sa paraang ninanais nito at dahil sa bagay na kanyang pinaniniwalaan. Lahat ng kritiko ni Hiyashi ay nawala pero ang matibay na pundasyon ng kanilang angkan ay nakitaan din naman ng kahinaan. Bilang ama, sino ba naman ang hindi masasaktan sa nangyari, di ba? Para sa kapatid naman ni Hinata na si Hanabi, namatay ang kanyang minamahal na kapatid para sa wala. Namatay ito para sa isang lalaking ni hindi man lang napansin ang pag-ibig niya. Para sa kanya, namatay ng tanga sa pag-ibig ang kapatid niya at sa maling tao ito nagpakatanga. Matapos ang digmaan, idideklara nito na si Hanabi na ang tagapagmana ng trono pero may partnership sila ni Neji na siyang mas maraming kaalaman at karanasan. Mangangako rin itong si Hiyashi na babaguhin niya na ang pamamalakad sa angkan kung saan mas magiging malaya na ang bawat miyembro. Tutulo ang luha sa mga mata ni Neji dahil sa balitang ito, iba ang ligayang dala ng kalayaan pero sa bawat luha ng kaligayahan ay may halo din itong lungkot dahil wala na nga si Hinata para makita ang makasaysayang pagbabago ng kanilang angkan. Sa paglipas ng 2 taon, naging maganda ang mga pagbabago at resulta nito kay Naruto. Sikat na siya sa lahat, tila ba lahat ng hiniling niya nung kabataan niya ay natupad na. Malaki ang naitulong ni Sakura sa pagpapatawad ni Naruto sa kanyang sarili at sa pag-amin ng kanyang tunay na nararamdaman. Sa araw ng pagkamatay ni Hinata, masama ang loob ni Sakura. Masama ang loob niya dahil wala siya doon. Sinisisi niya rin ang sarili niya dahil may pagkakataon sanang mailigtas niya ang kaibigan. Pero wala siya sa pinangyarihan nung mangyari ang insidente. Naalala niya ang gulat na mukha ni Naruto kung papaano ito titigan sa mga mata si Hinata habang nalilito rin sa ginawa nito. Nakangiti si Hinata nang binawian ng buhay. Hindi rin alam ni Neji ang gagawin para muling mabuhay ang pinakamamahal na pinsan. Walang nagawa kundi ang malungkot. Nagkaroon ng PTSD itong si Naruto at ang iba pa mga ninja dahil sa walang kwentang digmaan na pakana ni Madara. Sa tuwing nakikita niya si Naruto, kumikirot ang puso niya. Kaya kahit pa nagbalik na si Sasuke, ay inilian pa rin niya ang kanyang oras kay Naruto. Pero hindi talaga madali ang lahat para kay Naruto. Wala nang batang iyakin noon. Pero sa pagtanda niya, iba ang lungkot na daladala niya sa pang-araw-araw. Nakita yun ni Sakura na hindi na rin bata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita na lamang niya ang sarili na nakayakap kay Naruto. Ang yakap na yon ang gumising kay Naruto sa bangungot na realidad niya. Hindi niya kasalanan ang mga nangyari. Ang babaeng noon pa niya hinahangaan ay umiiyak sa harapan niya ngayon dahil ayaw nitong nakikita siyang nahihirapan. Sa araw na yun din siya nagpasyang itigil ng pagsisisi sa sarili at simulan ng panibagong buhay kasama ang babaeng minamahal niya. Hindi malilimutan si Hinata sa kanilang mga puso pero gaya nga ng bawat pangyayari, life goes on. Pero kayo, sa tingin niyo, anong mangyayari kung si Neji ang nabuhay at si Hinata ang namayapa? I-comment nyo naman sa baba at pag-usapan natin yan. At kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!